Madamo nga salamat. Welcome sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sa weekly edition sa aton nga program Ilonggo News Live. Sa aton mga kakturan subong adlaw Sabado kag daw pati ang mga hilamon ka mga kahoy nagayuhom kay terribleng ulan kahapon no. Kapasalamat kita nga nag-ulan after pinakalawig nga init nga nabatyagan naton diri sa bahin sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Upo naton diri sa control ang mga engineer sang Cable Star, si Engineer Alan Ilangos kag si Kirk kag si Jong. Of course ang aton nga sparring partner ang si Engineer Ruben Panes sa Ilonggo News Live. Kag good morning sa kay Toto Rex, ang direktor naton diri sa Ilonggo News Live. Kag of course diri ang mga friends naton si partner Bam kag si Cams nagbisita diri sa aton daw kadugay man way kita kakita kay Cams. Anyway, sa aton mga viewers subong daw, welcome sa aton nga pagpangalagad. Sa tiwan naton nga ma-schedule gid ang direktor sang LTFRB diri sa may bahin sang Region 6 kag sa Ligad LTO si Director Didoy Hiduspan naton na guest kag na guest man naton ng previous week ang mga katapos ang transport group diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo kag sa Western Visayas. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calzas, welcome sa aton nga pagpangalagad. Kag sa siling naton bisita naton subong ang direktor sa LTFRB Region 6, wala sing liwan kundi si Attorney John Altura. Kilala naton ni si Attorney John way back mga duwa na kadekada kay ang father is una nangin mayor sa Banwa sa Ngalimudyan kag naging konsyal man siya naka KB chairman sa Banwa sa Ngalimudyan kag of course sa timpo ni Mayor Kalay nangin administrator ini siya kag madamo ni siya mga abyan sa media. Medyo makabig na to ni nga media friendly ni sila kasubong ni Tony Didoy Hiduspan. Ang pagpanamyaw sa direktor sa LTFRB, first time naton nga nangin guest, gintinguan naton, ginakulit naton siya nga mangin guest diri sa program naton kay madamo sang concern ang aton mga pumuluyo nga ihaboy sa iya. Director Arturo, sir, good morning. Good morning. Good morning, Art. Good morning man sa tanan nga imo tagpalamati kag tumalanaw. Una sa tanan, thank you very much for inviting me to be a part of your program today. It's always a pleasure for our office to be invited in these kinds of program. Good tuman nga in this way makapalabot man kami sa mas madamo nga audience kag makapabalo sila kung ano ang amon ginaubra sa anong mga ginaubra sa amon opisina. Madamo nga salamat Director June kag sa aton mga viewers. Live kita sa bahin sang Aklan, no? Kalibo Aklan dira sa mga malapit nga sa Boracay da. Live kita sa karon. Live kita sa Channel 1 sang Cable Star kag sa Facebook sang Cable Star kag of course sa iChannel sang diri sa aton sa Ilonggo News Live. Kani madamo kita sa mga viewers nga makakontak sa aton subong, maka-communicate sa aton subong adlaw. Director John, before ako mamangkot sa mga specific nga mga pamangkot nga ginhaboy kaginpagi sa aton, pwede mo kami matagaan sang report sa opisina sa LTFRB diri sa may bahin sa Region 6. Director John. Okay, thank you again, Art. Ang Region 6, isa sa mga regions nga mataas ang accomplishment in terms of public transport modernization program. Nga sang una, PUVMP tawag, subong PTMP na. Particularly sa Iloilo City, ang aton consolidation rate na lansang nasa 75%, pero ang ini nga 75% bastante ini ga-translate ini sa mga more or less 1,500 units nga traditional jeep, kung sa diin ang nabilin na lang nga wala naka-consolidate dara lang sa mga 500.
So madugangan sa mga modernized jeeps nga mga almost 400 naman nga ga-deploy diri sa syudad sang Iloilo City. We are very confident nga ang supply sang public transport sa Iloilo City bastante. Sa region sa probinsya sang Iloilo naman niya, ang consolidation rate is very high, almost 100, 98%. So gamay lang ang wala nakakonsolidate sa province ang Iloilo. But I have to make this distinction bangod kay ang Iloilo province, unlike sa Iloilo City, wala pa sang LPTRP nga ginatawag. So bangod sina ang mga ruta sa probinsya hindi pa mabutangan sang mga modernized units, luwas lamang tong sang mga una nga mga ruta nga naka-avail na nga daan sang loan sa aton lending institutions. Di sa siyudad sang Iloilo, bangod kay natapos na gid man to ang deadline sang consolidation as of April 30, positive confident na ang aton mga lending institutions nga ang aton cooperatives kanaw settle and hindi na mag arrear sa ila mga balayran. So we are expecting that soon ang mga modernized jeepneys nga ma-deploy diri sa siyudad sang Iloilo will be more. Oo. Sa Bacolod naman niya is different matter kay ang sa Bacolod may LPTRP man to sila, although at this time ang ila implementation sang LPTRP wala pa sing natalana nga panahon, inabangod kay unlike sa Iloilo City wala pa maplansa maayo ang ila plastada didto. In fact, I'm going over sa Bacolod in the next week, Monday to Wednesday, to help them out para sa ila LPTRP. Kay ang plano is ang ning initiative sang Iloilo City, the stickering scheme, is an innovation, no? Though this could evolve into a good practice nga pwede i-emulate ini sa bilog nga Pilipinas. So gusto naton nga i-replicate na nga daan sa Bacolod agud to nga as we go along we can perfect this process. Bao namin nga mga impormasyon nga ginpaabot mo sa aton Director June, no? Kag ini Bacolod pa lang ang iba nga mga probinsya waya sila nag-apply sang LTPRP, no? Diri sa Region 6, Iloilo City lang gid. ang aprobado nga LPTRP amo ng duha ka highly urbanized cities, ang Iloilo kag Bacolod, may mga kabanwahanan man ang dumaraw kag ang pututan may ara naman nga LPTRP. Okay. No? So galing wala may proseso abi ni Art kay antes mo maimplementar ang LPTRP dapat iadopta ron sang LGU by way of an ordinance sang sanggunian. Kag ang ordinance kay naamo ng balasihan sang LTFRB magpagwa sang memorandum circular to implement na. So sa subong sa Region 6, ang rate of submission sang LPTRP in terms of provinces mataas man kay luwas sa ang tanan nga probinsya nakasubmit na except Negros Occidental. So amo na ginatagaan man nato na sing special attention sang ang Negros Occidental nga ang ila LPTRP masubmit na. I think ang Iloilo City, ang Iloilo province naka-resubmit na sila kag I hope this time it will handle the evaluation sang DOTR. Ang iban nga probinsya ang Guimaras may ara na nga LPTRP galing wala pa maadoptar sang provincial board. Ang Aklan, Antique kag Capiz may mga submissions na sila sang LPTRP pero may mga revisions pa nga gin-recommend and we are awaiting for these revisions nga ibalik sa amon opisina agud nga masigi naton evaluate. Okay. Ang 75% nga accomplishment nga na pabutya mo kay nga na-consolidate na why ginkulang ang aton nga mga riding public kay ang iban sini more or less say mo mga 500% 500 ang why ma-consolidate why kita ginkulang sa lakyan sa ligad nga pag-implementar ninyo sa hindi ta magsalad daw May 15 is it correct Attorney John? Ang May 15 was the last day nga ginpalaso, no? Nga pwede pa kabiyahe ang wala nakakonsolidate.
ina sa paghangop nga after May 15 base may enforcement na kag panakpon na tong wala naka-consolidate. Pero actually it did not happen naman. Okay. It did not happen. Pero kung ang sufficiency sang public transport ang aton pag-istoryahan, ang aton balasihan is the LPTRP of Iloilo City. Ang LPTRP of Iloilo City has 24 rationalized routes and 1 new route. No? So, ang ini nga tanan nga mga 25 routes has ay ginatawag nato na sa technical nga number of authorized units. Ang number of authorized units is something like 1,700. 1,700 more or less, no? So, ang 1,700 nga ini, kung ibuhin mo na ang more or less 400 nga modernized jeeps, so mga 1,300 na lang nakula ang kulang. Ang na-consolidate naton sa Iloilo City is much more than 1,300. Okay. So kung numbers lang pagabasihan, bastante ina. But still we are trying to ascertain nga ang tanan nga ini nga mga units nga naka-consolidate are actually operational. Kay basibla na-consolidate lang sila pero actually hindi na sila kadalagan sa dalan. So what we did to ascertain that in coordination with our operators kag ang aton TMU was to require our operators to submit the plate numbers sang ila operational units. Kag ini nga mga units nga ginsubmit nga validated nga operational ginabutangan sticker. So amo na subong na Kung why sticker dakop? Oo. Before I went up here, I was also in another show. Kag dito ang si aton kaupod si Mr. Arlo Paredes, gina-explikarya tong mga sticker nga ginapatapik sa mga salakyan nga ini nga nga ginapahanugutan pa nga magbiyahe sa dalanon. Panugutan pa, no? Pwede pa sila kabiyahe. Oo. Pero why sila ginadakop subong? Hindi sila pagdakpon pa. Ang buot naton hambalon nga ginapahanugutan pa, inabangod kay naka-consolidate sila. Nakakonsolidate Ang wala sila, pero iya, walang sticker. Oo, ang wala iya naka-consolidate, siyempre ang epekto sina nga mangin kolorom sila, no? So at any time dala ina sa function sa aton LTO nga mag-operate kontra kolorom. So hindi lang man ang mga jeeps nga wala naka-consolidate ang gina-operation sa aton LTO, kundi pati man ang iban nga denomination, mga taxi, mga iban pang mga van nga wala sing nagakaigo nga papeles, nga kolorom ginadakop man sa aton LTO. Okay. Oo. Director, before ko mamangkot sa ibanda, pwede mo ma-educate kita, anay, ma-distinguish kung anong function sa LTO kag ang function sa LTPRB. Kaya kisa confuse ang tao, sige, iyan ni sa LTO, nga nga intra ang LTPRB. Iyan ni sa LTPRB, kung nga nga intra ang LTO. Pwede mo kita ma-educate siya. Okay. Ang distinction sang duha ka agency, Okay. Director So John. sa simple lang agud to hindi komplikado nga pag-eksplikar. Ang amon opisina LTFRB, no? Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Botamalon ang amon jurisdiction lang iya sa mga public transport. Public transport. Oo, aga dalamay ina asing pasahero o kon kargo, mga hauling trucks amon ina, tourist transport, UV, school bus amon ina. Ang LTO ya, Land Transportation Office, gagaburn ni sila ila sa all types of land transport. Kag ang ila na ya is more on registration. No, ang amon registration and of course violations ang terms and conditions ang registration. Okay. Ang amon niya is more on franchising and regulation lang. Okay. Now, regarding sa kolorom, kay balaan nyo ang kolorom ngay na may gamay nga confusion siguro inabangod kay in the past many years ang LTFRB ga operate man sa kolorom, anti-kolorom, gapang dakop man kami. Ano? Karon ko lang i-distinguish ang nagakalain-lain na klase kolorom. Go ahead. So bangod sa mga previous instances nga naga-operate ang LTFRB sa kolorom, ginakabig
daw nagtanom sa isip sang tanan nga ang LTFRB ga-operate man sa Colorum. Pero last year, ang Department of Justice nagpagwa sing opinion kagintaha sa to sang ahinsya under the OTR nga naghahambal nga ang maka-operate lang sa anti-colorum ang Land Transportation Office lang kag ang tanan nga mga na-deputize nila nga officers Good. like HPG, PNP, kag taga LTFRB man kung deputized. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Okay. So butang balon starting last year, why na kami ga-operate anti-colorum? Kundi nga kung may operation gid man anti-colorum kag kinahanglanon sang LTO ang cooperation kag assistance sang amon office, we give that cooperation and assistance as needed, no? So amoy na ang basic distinction. Oo. Pero i-expound ko lang gamay Go ahead, pati go sa ahead, colorum. go ahead, sir. Kay daw naanda nato na konsepto sang colorum amo nang wala bla prangkisa. Why prangkisa, Na oh? o kung nag-expire nga Damo prangkisa. mo ginapermi kasi sa Oo. pinsar sa why ka prangkisa kolorom na. Oh, correct na. Correct. That's one form of colorum. Okay. Damo pa ina nga klase kolorum. Hmm. Butang tabi ang imo prangkisa jeep ka Alimudyan Iloilo tapos nagbiyahe kay mo ya Alimudyan pakadto kay mo to sa Dumangas. Out of road ka? Out of road kolorum ina. Okay. Kolorum ina. So amo na nga mang out of route gaagi na sila sa opisina mangayo sang special permit. Amo na. Okay. Ang sami nga lagko nga instances ang kolorum ning mga lagkuan nga bus bla nga gatabok halin sa Manila, matabok sa Aklan, sa Katiklana. Out of route na sila normally kung wala na dala sa ila prangkisa nga makasulod sila sa Kung mo Western magsunod Visayas. sila sa ato, nga may special permit gid sila. Ina kung kung may special permit sila o kung upod sa ila prangkisa. Kami ara man niya nga ang prangkisa nila butang ta Nationwide. Plaza Loton to any point in Philippines. Western Visayas mamo na. Amo man na ang mga hauling truck may specific may ina. Okay. Tapos isa pa gid ka konsepto sa koloro mamo ni. Kung ikaw taxi, supposedly mag-pick up ka pasahero, gamiton mo metro. Metro. So, pagsakay sang pasahero mo, gin-transaksyon mo, wala metro. Dakpan ka sang LTO, subong kolorum ka man. Kay you are operating on as a different denomination. Kay man ang transaksyon na ya, hindi na ya taxi ya. Taxi ya base sa metro. Kinang metrohan mo gid. Regardless kung diin ka klabot, metrohan mo gid na. Ukon tourist, no? Ang tourist na ya dapat from one point to another point. Makuha kasi na example, ban. P2P lang. Di kung along the way ga pick up kay mo ya, kuluro man na. Kay you are not functioning as a tourist kundi nagimo kay mo UV na mo na. So damo ina ang konsepto sang kolorum. Kag amo na ang ginatutukan sa aton Land Transportation Office. Hindi lamang tong ginahambal nga wala naka-consolidate. Hindi na matuod. Sir, kita na tong kuan permi ano pa na nag-standby ang LTO, gapanakop sila. Ang LTFRB bala may presensya man sang LTFRB dira once kuan sila, panakop sila. Kaysa subong ang nambal ko nga ang opinion sang DOJ nga LTO lang ang makapanakop. Pero why presensya? Kag upod ang mga iban pa nga ahinsya nga may deputation sila. So kami sa LTFRB wala intentionally wala ako nagpa-deputize bangod kay tatlo lang man luwas akon, tatlo lang na kalalaki ang empleyado sa Region 6. Pero pwede sir ma-deputize kung gusto kung mapa-deputize kung kinanglanon. Tawo ka mo. Oo. Galing ang amo ni 3 male employees amo nag-handle man sang frontline services nga kung i-deputize pa sila kagamiton sila sa operations maparalyze ang amon basic functions. Okay. So ginpakamayo kung in the meantime nga kulang pa kami wala lang anay sila ginpa-deputize. At least klaro na to no. Damo ga pamangkot dire. Sir, diri balik ko anay sa kuan sa modernization. Damo sang reklamo nga sinila ang modernization sa lakyan niya down modernize ang salakyan pero ang driver daw hindi modernize. Daw primitive yapon. I don't know anong comment mo sini. Matuod din na
Kay man ti ang salakyan nga modernized ano na sila eh. Lagko na ni sila eh. Oo, gani. Kag in fact ang driver ang license sinada is not just an ordinary license daw dapat daw lain na nga ano bla lain na nga class no. Okay. So bangon sina siyempre dapat professional driver's license Dapat holder yun. ka kay dala ka sang public transport. Ang ikaduha sina is we are encouraging, we had been telling our operators nga sila ni gapili isang ila drivers kay empleyado nila nimo. So this should be very strict sa selection sang ila drivers. Kag ikatatlo, ginahambal naton na sina sa ila nga dapat ang ila drivers should undergo constant Seminar. seminars. Oh. Kay dapat i-upgrade man ang ila skills to manage ang pero hindi nato madula ina kay balaan mo ang modernization program is not just about delivering modernized jeepneys. No, it's about changing of modernizing attitude, no. Correct. Oo, no, daw Sakto ano na na siya. modernizing Oo, attitude. Sakto na. oo. Attitudinal change na siya o kung ang ginatawag nila na pirma gani ano na nga termila na it escapes my mind. Oh. Pero it's all about modernizing the operations of public transport. Correct. So una because ang ginform sila nga into juridical entity, co-op man o korporasyon, kag gin-award sa ila ang ruta, isa man sila isa, duha o kung tatlo na sila ka-operator sa isa na nga ruta. They are given a captive market for the rest of kung saan Olanda nga saan gusto nila. So tani by that alone should limit the sense of competition among themselves. Correct. Kaysang una mati huda-huda ng mga ngalan nila pero individual operators na sa Dokalus nga association. So kasi isa membro man siya sang amuna pero kompetensya man niya ang kaupo diya sa asosasyon. Correct. Kompetensya man niya ang iban tong membro sa iban nga asosasyon. Subong the modernization program should eliminate that concept. Nga madula na ang competition kay you are given a captive market. To cut you, Director, in spite sa mo ng konseptan subong ginamog yapon kay ang kontra nila may araman yapon nga membro sang co-op pero may salakyan man sila nga gabiyahe. That's why yung sa liga private ka man may isa di ka co-op nga medyo na ginamog gani. Yes. Pagod sila sang isyo nga na. Yes, that's right. Kay balaan mo, kung ginaward ang sa imo ang ruta, may obligasyon kang ipunon ina sang numero sang modernized fleet, no? Sang wala pa ni problemado gid mat sa tanto ang modernization program. Ang may term na sa una and when to complete the delivery. May 6, 9, 12 months na sa una. Okay. Nga from the award, i-deliver mo within 6 months, 50%. Ang next 25% on the 9th month and in the 100%, you would be delivered in 12 months. So, ginkansilar ato. Gin-suspend. Bangod kay ginpahanugutan ng magsige biyahe ang mga traditional jeeps. So, makita man sang aton regulatory agency nga kung i-allow mo ang kompetisyon sa ila ruta, laban-laban kung iobligaron mo ni sila, ma-default ni sila tanan sa pamayad. No? So, why to ginsige? Kay ang katuyuan tani sina nga halin pag-award sa imo, within the award for Implo sa si Co-op gin-award sing 50 units sa Route 1. Within the first 6 months, ang 25 sina i-deliver ni Co-op pero pag-award sa iya, traditional pa lang na padlaganon niya. Daan pa lang nga jeep, butang ta sing gwinta man nga jeep. So within the first 6 months, pag-deliver niya 50% nga modern, ang 50% sang daan sang traditional jeep, pagwaon niya. Hasta nga gradually mapuno na sang modern, wala na sing traditional. Okay. Amo nang concept. Para hindi hindi kulangon ang hindi kulangon kag hindi kinagamo ang mga traditional kag modern. Kay balaan mo ang traditional ang operations ng traditional units
santo pa sa sang una nga konsepto nga kung ikaw gamani ga-operate sang traditional units, wala kaya obligasyon mayor sa co-op. Wala kaya gabayad gabulig bayad sa utang sang modernized. Oh, kay kun imo ginaya. Amo Hindi ka na yan mag-contribute sa co-op. oo. So ginapalauman naton nga bangod sa amo na ni nga development sa program nga wala na sing non-consolidated nga makabiyahe, ibalik ina ang deadline, time frame to deliver kag once na complete na ina that's the time that we will see nga wala na sing mga traditional jeeps nga gabiyahe sa mga ruta. Why na butang balon nga sige pasubong ang kuan traditional nga salakyan. Yes. Sige pa. Saan ang deadline nila na? Mintras nga hindi mapuno sang ila co-op ang awarded number sa ila ruta, sige pa sila biyahe. Kung maglabot, tabi hindi mo mapuno within 1 year pa nga sige pa man biyahe. Oh, na. sige. So butang balon, ang phase out sang traditional jeeps will not happen anytime soon. Okay. Madugay-dugay pa ina kaya sa subong wala pa man gani nakapag-way pa nabalik sang LTFRB ang period to deliver. More or less sa Western Visayas pila na ka-persento na deliver nga mga modernized jeep. Actually, kung in terms of percentage, hindi isado ka hindi isado ka nami lang tawon, no? Kaya pareha sa Iloilo, mga 30% pa lang siguro ang naka-deliver sa modernized. Kag sa Bacolod, mga almost 50 mga 50% pa lang. Gamay pa Pero rin. kung ilang taon naton ang numbers nga ina, sa Region 6 ang pinakadamo nga modernized jeeps nga gadalagan sa biya kalye. Oo. Director Jun, anong bintaha? Magluwas nga aircon, anong bintaha abi kung modernized jeep na tanan ng biyahe? Kay kaupod ina sa pag-deploy mo sa modernized jeeps, ang ginatawag naton nga fleet management kag dispatch system. Okay. No? So kung may fleet management na, hindi na you are assured that may regularity ang biyahe. May regularity. Ang fleet management kag dispatch system, may regularity kag balaan mo may schedule every 10 minutes magwa na magwa naman na. May kuan na sila, may agreement na sila kon contract from between sa co-op kag among the co-ops nga gin-award sa amo nga ruta. kag sa LTFRB? For example, amo ni oras las 8 according sa imo every 10 minutes sabi magagi. Kung hindi bisla maka-comply sa amo ng bagay, hindi nila na ma-comply hindi sa kabiyahe. Pwede sila liable na sa kwan. Kay ari ng art ang basis. Okay. Once you are awarded a route, isa na ka-requirement is you execute an undertaking that you will enter into a fleet management with other awardees in your route. Okay. So Regardless kan bisan why ka imo why sing masakay libo kwan ka. amo gina. Okay. That's the isa na ka naangot sa nga ang modernized kung modernized fleet amo na inang naton. Kay kaduha, Dali lang, Director. Parang hindi nila ma-comply na ma-compel in sila o kung may liability in sila sa LTFRB? Oo, sa award, sa condition sa award, they would have violated it. So we will issue them show cause. So may mga multa ina. May mga multa. Amo nang why na ton balaan, no? May mga multa ina. Na-indicate mo kita, Director, patis na. Oo. May multa ina. Oo, multa pagkamultahan ina sila. Okay. Pero at this time, to be candid, wala pa rin na in place ang fleet management, no? Wala pa. Why pa sing strict na implementation sina. Butang balon, what we are relying on is the agreement among the operators themselves. Na sila man mismo para sa ila kaayuhan, not so much as to abide by the regulations, kundi nga sa ila man convenience dapat amo nila na kay kung hindi sila mag-amo na, sila man mismo gagamo sa ila ruta. Amo gani, no? Magamugit sa ruta nila. Gagamo sa ila ruta. So amo na. Ang second, kung may modernized jeeps na, ginamat-amat na naton adapt ang automatic fare collection system. Sino mag-implement sang fleet management na ang co-op o kon ang LTFRB? Ang cooperative among themselves. Among themselves. Na-award sa ruta. With the presence of LTFRB personnel.
Why na? Wala na. Subject lang sa amon monitoring. Sa ila lang yung agreement oo. na. So Okay. they will have to submit to us a fleet management agreement. Nga once Okay. approved na namon, so amo na that will bind them, commitment na nila. So subject to our periodic monitoring kung bala may compliance inadra, kung wala. Kag ang aton, we have always been aware of that, and we continue to advise the riding public to be alert nga kung may mga violations, they should file complaints sa office agud to nga we can call the attention of the violating co-ops or operators. Mayo gina kay na guest namon kay na-locate mo kita no. Oo. Director John. Gapamati kamo kan katanaw kamo sa aton bisita si Director John Altura, ang Regional Director sa LTFRB Region 6. Kasi din madamo sing kita mismo personal damo kita sa nagpamangkot sa iya kag madamo man nagpamangkot ang aton mga viewers nga ginahaboy naton siya. Director John, ang isa diri sa ginatanaw nila nga dok mahal gid yang panukot to. Under pa na sa inyo, like mahal ang ilang May fair Viola- matrix sila. may permit sila approved by Oo. LTFRB. Yes. Pila subong May ang diferensya gid man na kung ang traditional ang first 4 kilometers siya is 13 pesos. 13 pesos. Oh, first 4, ang modernize siya is 15. 15. Oh, 15 pesos. Kag ang succeeding kilometers may increase na. Ti siyempre dako man ang baseline sang modern. So dako man ang dugang sa succeeding kilometers. Ang ibang ga reklamo sing niya ginapatindog kami kay ginatagaan namon priority mga tigula, mga abuso, mga PWD. Actually may loading capacity ng mga ang mga modernized jeeps. As a general rule, gina-tolerate naton ang standing up to 10. Up to 10. Okay. Pero Di matindog kay mo, bayad kay mo 15, ala okay no? na. Pero may kay man hindi man na nga ginabutong kanila kapag sakaon mo, masigutok mo. Imo man lang na yan. Imo man na iya voluntaryo kapag Voluntaryo. pagong gaulan mainit ra makigutok na ya manigalot kay mo ya. Sa bagay, Hindi no? ka kung magsaka ka da, hindi ka mamatiklod na sang paw. Oo, Nga gani. manaog. Oo, bagay, no? Oo. Bintahan man kisa na kay mga Oo. kwan, aircon. Oo. Pero isa sa inataran nila, why sila nagasunod sa traffic rule kaysa hindi parking, ano panawag sila na? Loading and unloading. Oo. Kuha lang sila, Yes. side strip lang na, ano panawag sila? Oo. I hope nga this time it will be resolved kay siyempre traffic traffic regulation na Oo, siya. traffic regulation. And based aton coordination with our TMU sa city, I'm sure they have already designated clear and safe nga mga Safe. loading and Oo, unloading correct. areas. Oo. Director John, ang isa sa mga ginatanaw naton diri, ang mga e-bikes. Ang mga e-bikes ni kadamo-damo na gid. Sa mga kabanwanan, subong triple ang e-bikes. Yes. Inibala na rehistro sa LTFRB? Ang e-bike is not a mode of public transport. Oh, So, botang balon, why na ginarehistro ya, why kami gahatag prangkisa sina. oh. Amo na siling kublang nga ang LTFRB is only for franchising. Di ano karon na kung kay kung damo tubong nag-apply? Ang rehistro siguro, ang registration sang e-bike is with LTO. Okay. Oo, kay form sila sang motor vehicle, no? Ang ikaduha is kung ginatagaan sila prangkisa magdadalagan, parehas man inaasang tricycle. Nga ang authority mag-issue sang franchise sa tricycle is vested in the local government units, hindi sa LTFRB. May local ordinance niya nga pwede Ara na sa local government code nga ang franchising sang tricycles is within the LGU, LGUs. not with Di the mga LTFRB. e-bike na LGU man. Most likely, LGU may na. Pero certain kita nga ang LTFRB why gatak. Wala kami gahatag. Sang, although ay lang ko kabalo kay of late when I was in Manila, ang discussion dito was that there is now a proposed law on MC taxi, MC taxi. motorcycle taxi. So I'm not very familiar with that, okay. pero ang botang balon nga that law will serve as an amendment sa existing law na to nga prohibit sa mga motorsiklo nga gamiton public utility.
Kay man ang existing regulation law is that hindi mo magamit ang motorsiklo as a form of public transport. Sinigit ang motorsiklo, to kwan na eh. Oo, ang Ah, two-wheel lang. two-wheel lang, Hindi. Mm. Hindi na magamit. Mm. Galing over time, makita nato na in reality, ginagamit din na Ginagamit, sila. ibang Especially sa mga bukid-bukid. Paresto Bukid-bukid. sa limod dyan. Amo ng habala single na yung ginasakyan sa taong pabukid. Single pero damo-damo, multiple lang yan Oo, na karga. oo. So, Kaya mo na samon to sa niway, Oo, mapabukid ka okay. to, Oo. pakipot ka mo na to. So kag hindi lang na sa mga mountainous areas, Mm. makita man naton sa highly urbanized areas nga ang traffic sado ka Terrible congested. traffic. Damo man gagamit sa motorsiklo. Nang di ba may ara na time na again pa Manila, makita-kita na natong damo ka helmet na karga pasahero. Mm. So that's one way siguro of legalizing the whole operation. Nga gamiton i-allow na gid man legally ang operation sa motorsiklo as mode of public transport, pero ang details na who can give the franchise wala ako sing full information pa, but I would expect that that power will be vested in the local government units. Gani no, kay sa Manila daw may mga angkas. Amo na, Angkas, oo, no? oo. Dili sa aton daw ay pa may nag-angkas. Alay na yan. Pero lain man nga angkas. Oo. Way pa na ma-legitimize o kung way pa Kag hindi na pasayro yang kasya. Si Ibrahim, ilig di may angkas man. Pero hindi na legitimate yung nga ginabayran o kung na muna. Isa may, sa mga bukid to sa mga libakaw to, kay Dukay kami ni Ibrahim to na-assign. Pero dito, 5 kabilog kasakay. Amo Iban kani baboy ginakarga. Oo. Abalabal. Oo. Kaya mo Pero naman. hindi niya kwan. Why niya, Jong kwan? Why niya permit yung abalabal? Oo. Amo na Problema mo siguro. sa direktor, ang problema na to da, kung mandisgrasya, Amo why na. kita kuwaon? Amo na. Siguro that's one of the reasons nga i-legitimize na lang nila ang operation sa motorcycle as a taxi or a mode of transport para na lang ma-regulate sing gusto kag ma-prescribe kung anong mga requirements. Like one is insurance, limit of passengers, kag ma-fix ang rate, ang fare. Kaya wala mo why man na sing do pinagustuhan na malan na sanay na. So amo na siguro that's one way of Nagkatanaw ka holding mo, this comprehensively. nagkatanaw ka mo sa aton diri sa Channel 1 sa Cable Star Live kag sa Facebook Live sa iChannel kag Ilonggo News Live. Kag guest naton si Director Jun Altura sa LTFRB. That's why nga ano kani ang inyo dang may Facebook kuan ka mo da, page ka mo da nga in kaso nga may pamangkot sa inyo, hindi na sila magkadto sa kuan kun may ma-query sila be, may ara ka mo da nga katuan nga So Facebook. wala kami siguro sing Facebook nga account, although may email address kami. I'll go into that ko si saon ko sa opisina ko nakaput up. Mas mayo gina Kaya there was a time nga may ara kami nga Facebook page pero nagka-problema sa to. Kaya daw may change sa administration nga wala na wala sing proper daw transfer na la. deactivate. Oo, na-deactivate. So, I think it's high time that I look Right into time, it kag makapabangon sing bago. Kabay pa. Kay ang LTO, according sa kay Didoy, sige, ikuan mo lang, browse mo lang ang LTO, makita mo din kung anong inquiry mo. Kaya for example, dito kay mo sa mga bukid-bukid, hindi ka na anay makadto, di kung inquire mo anay sa kuan, that's sa right. Facebook, no? Bintaha gina direktor, no? Especially sa amon nga wala kami field office. Correct. Centralized Away ka mo lang field din office, sa Iloilo City lang. Dala na ka mo sa regional office lang. And to think nga sa Region 6 there are 2 highly urbanized cities, one of which is Bacolod. So, ang taga Bacolod kadto pa di. Gani. And if we talk of Negros Occidental, we are talking of people coming from Sipalay, coming from San Carlos, nga makadto pa dre. Na mo na bla. So, we are working on how to establish a field office in Mayo Bacolod. naman ako maaprobahan ng INIR da sa Bacolod kay Hopefully. minus trabaho sang direktor sa LTFRB. Kabay pa. Kaya kasi bla, i-create lang region, pero ang obra, ang function concurrent bla. Gani. Sakop mo pang duha ka region din. Gani. Dako na gid. Good morning dara sa sa LTO Gimaras. Congratulations dara kay may bago silang opisina ginugurahan ini last week. Daw
lipat ko sino gani ang head subong da sa LTO Gimaras. Good morning dara sa inyo da. Director, kamusta ang mga sulod sa mga mga taxi units diri sa aton? Open pa ba ang franchise o kon gin-stop na ninyo? Ang last namon nga franchises sa taxi na ubos na award as I think 3 months ago. So wala na sing new franchises, new slots, new franchises sa Okay. taxi. Hmm. Pero wala naton nga damo demand kay damo pa mga taxi operators nga existing ka mga bag-o nga gusto ma-engage sa public transport ga inquire sa office. Hmm. So madamo damo pa ang interesado. Pero in some daw sobra naman 3,000 units ang taxi nga natagaan namon franchise, although of course not all of this are operational on a daily basis, no. Sabagay, no? May iban sina siguro nga naman dilapidated na Deprecated na, no? kinanglan bag-o. Oh, gani. Daw Oo. kita nato na. Oo. Good morning dira sa kay abyan naton Pitong Yap kag kay Attorney Joseph Go. Oo. Amo ni mga abyan naton nga mga operators sa isang taxi. Yes. Oo. Sa nga bulig sa aton, no? Nga bulig. Kaya bi mo dako gid ang bulig sang taxi unit ni kag mga iban nga mga Grab units diri sa syudad. Kay ti kono gadali ikaw kung way ka personal nga salakyan, amo ni sila gabulig sa aton labi na gid sa pagpatiyog sa ekonomiya sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Director, ang LTFRB sa karon sa imong pagpanguna, so far smooth sailing na subong, Director. Smooth sailing in the sense nga we have clarified and identified sa diin nga mga areas ang problematic and because of that identification na naton, no, ma-prioritize na naton ang aton mga orubrahon. Pero other than that, daw hindi pagid man tawhay kay di naton makita nga damo-damo pagid man nang dapat naton obrahon. Doon ba tiyagan ko nga underman ka mo nagyapon? Yes, the whole region has 17 regular Mo employees. 17 lang? But as of now, 15 lang ang fully filled up. So Uy. kulang 5 aduha. And we are talking of the whole region, kadamo-damo pila ka. At any rate, pero we can we can approximate our desired results man by prioritizing kung diin ang nakakadapat unahon. Paano nyo masabat ang mga concerns sa mga pumuluyo sina sa mga stakeholders kay daw kakulang sa inyo, may mga force multiplier bala ka mo nga May ara kami nga mga job hires, so mga parehas ini ang modernization program, may ara na yang project employees nga gina-hire kami. No, so modernization, ang service contracting, lain man nga program, ang pantawid pasada or fuel subsidy, lain man na. The force multiplier yun. Force multiplier. Other than that, we are allowed mga anom la ka job hires ang Okay. ginano namon, but Pero despite sa nga anong kulang yapon makulang, sa definitely. bidlog nga region. Makulang, masyado ka kulang. Oh. For example, at this time, ang thrust naton is i-expedite ang adoption sang mga LGUs sang LPTRP. So, ang submission rate subong do hindi pagid sa do ka-encouraging sa Region 6 nubo pa. So, we are doubling our effort to encourage the LGUs to adopt the LPTRP. So, bangod sa kakulangon, what I did was to form teams. So, amo ni nga team, ang tutok niyo bilog nga aklan. Amo ni nga team, tutok ninyo bilog nga ano. So, ga-multitasking sila. Ga-multitasking. Okay. So, ang challenge man kay gina-embrace man sang aton mga empleyado ang challenge kay after we made clear to them that kung hindi tani maubra, it remains to be our task after all. So we better nga try our best to ubrahon lang maski pahinay lang basta ginobra naton. Director John, why ikaw nagpaminsa rabing pwede mo na ma-appeal sa top management nga kung pwede makahimo ka mo sang satellite office sa kada region o kada district. Satellite office para ang mga tao dito, for example, sa mga bukid nga bahin sa Aklan, hindi na makadto sa Iloilo pa, kundi dira na mismo sa Kalibo.
sa mga bukid nga bahin sa Antique, hindi naman kadto sa Iloilo, kundi dira na lang sa San Jose. Oh. Kung diri sa Fort, parehas ba lang sang pattern sang sang LTO. Oh. Why ka sang nakapinsar sinang i-appeal mo ina dito sa secretary sang o kung chairman sa LTPRB, chairman Quadis? In fact, ang ning problema nga ini lack of personnel kag field or mobile offices, hindi lang niya sang Region 6, no? It is common nationwide. Gali? Oh, and it is not hindi lang man asubong ang gina-point out to sa babaw, no, ang amo ning need. As usual, ano bla? Lack of funds per mi ang rason, no? Anyway, ang ato ng punto, ano lang daw may gamay siguro nga innovation, creativity nga kinanglanon, initiative, pero I hope that in my short time remaining sa office, I can do this. When I say short time, because I'm now 64, I'll be in the office not Hindi less man than balanon nga 64 ka na. in less than 9 months time, I'll be forced to retire, no? Ay, So sus. I hope this happens in the remaining days, months nga ari pa ko. Ang gina-conceptualize ko is not a fixed office, no? Kaya kung mag-fixed office ka daw, damo kasing overhead kag maintenance nga yung gastuson. What I'm thinking is a mobile office. Except sa Bacolod, no? In fact, I have already started looking for space there and hopefully to get it free of rent, including the utilities. Ang ano lang namon is how to juggle our personnel. Kaya given nga dutay lang kami kag may ara nga mga transactions that cannot because of their confidential and sensitive nature hindi naton matugyan sa mga job hire. So kinanglan gid nga i-arrange man naton ang assignments ang aton regular employees. So it's still it's a work in progress actually. Gani no. Nagatanaw ka mo sa aton diri sa Ilonggo News Live diri sa Channel 1 sa Cable Star kag sa page sa Cable Star. Of course, gapasalamat kita kay SB Pete Trimanyes, ang SB member sang Pabia nga sa diin nagagamit kita diri sa iyang pasilidad diri sa may Pitts Grill, La Paz. Director Altura, madamo pita tanik ng pamangkot pero medyo apiki kita sa oras kabala naton nga budlay man si direktor o kanon kay iti bala naton kun Sabado kag Domingo kaning family day nimo kaning press kay at direktor Didoy singko kay Didoy singko sir pwede ka singa hindi lang Domingo Sabado pwede ko ti mayo kay gintagaan kita sa chimpo ni Direktor June Altura nga mangin bisita dugay na niandom ko siya nga ma-interview kay ang aton diri nga program gusto naton nga i-educate ang mga pumuluyo pinagi sa sining medium kay mabudlay man kung kisa magkatuda sa opisina kalayo man kung layo nga man nga lugar pero ini worldwide na aton nga broadcast that's why nga gapasalamat kita nga nangintagaan niya sa nga kagunan in spite sang hectic nga schedule intahan niya sang chimpo man dyan chimpo ya pa ni maglagaw-lagaw to sa Limudyan. By the way, good morning dira sa Limudyan sa kay Mayor Kalay. Alon sabi kag sa akon nga classmate da sa kay Bongbong Alcarioto dira sa may Freedom Highway. Retired na ni mga principal dira sa Barangay Sinamay. Good morning dira kag kay amigo ko Fiscal Milwin Sustento dira sa ano kanina nga barangay before sang kuan Freedom Highway ano kanina sa may Arco gina may balay dira sa si barangay Balabago siguro no Binalod. Mandamo giga salamat namit dira ang kuan niya one time lang namaho kami to ni Toto Rex kag ni Attorney Ronnie Delicana kanami to sang binakol nga manok kag ang ibos kag suman sano pa ta makadto Rex ato ta makadto kay fiscal man anyway sa aton mga viewers sa mga tanaw sa aton subong good morning dira sa kay Attorney Jojo Lotero sa kay Attorney Bert mga kasimanwa ko ini
yung aga da sinyo da kag sa iban naton nga mga turan nga natanaw sa aton dire sa programa no. Sul kasi mana sini guro sul bulan sini politika na niyang aton nga paghambalan. Pero anyway, Director John, basi kon may pa-shout out ka da, basi may nalipatan kita nga tamyawon kag kulang ako pamangkot sa imo, Director John. Una, pasalamat gid ako nga maski paano gin-accommodate mo ako Art subong program mo. I know nga gin-adjust mo niyang oras just accommodate me. Kay balan mo matuod din na weekends normally di nung pahuway naton. Although subong malang nga Sabado nga wala ako nag-opisina. Kay all other Saturdays kay damo obra kami. So thank you for rearranging your schedule. Kay ginhungod ko sini nga subong nga Sabado ang tanan nga invitation sa akon nga mag-appear sa show similar to this, gintingob ko sa isa ka aga. Agod to nga sa mga dason nga mga sinimana, at least spared na gawa ang LTFRB, no? Correct. So thank you for the accommodation. Of course, balaan ko aware niyang aton mga kaupdanan sa opisina, sa amo ni nga programa nga kung saan diin mag-a-appear ako sa bungaga. So sa tanan sa inyo nga taga LTFRB, good morning. Ari ang ano nyo, ari ang migo ninyo nga ano nga OIC ga lagaw-lagaw. Okay. Kag live kita sa karon kag pwede nyo ni karon kung hindi ka mo kakita, pwede nyo man ni matanaw karon sa channel sang iChannel kag sa Facebook sang Ilonggo News Live kag sa iChannel Channel 1 Director John. Oo, sa mga amigo ko da sa Kalibo, kay makalabot man nito, expect that soon makadto man kami dira agud to nga mga buligan man ang inyo LGU parte sa inyo LPTRP sa provincial administrator si Attorney Shelwin. Good morning. Si Attorney Shelwin subong administrator da. Migo ni Ibrahim ni. Good morning sa kay. May mga kuan ni mga bagay. Dugay kami ni Ibrahim to 3 years kami to sa Kalibo So migo yan ni si Attorney Shelwin Ibarita. Good morning dara. Administrator sa subong galini kuan. Ni bata ni June June no? June mayor sa bungda sa kwan. Migo ta sa may probinsya sa Aklan. Kag sa kay Tuto Marlonda bilis sa LTO. Damo migo na to sa kay SB Gus Kunanan Tolentino dira sa Kalibo. Kag of course ang tagiya mismo sang Cable Star. Tagiya sang ano kanina nga kwan Kalibo Cable, no? Kalibo Cable sa kay Southwest. Libre na nga amon nga plugin na. Southwest sa kay biyan naton Cedric Sason. Of course ang kasimano ako ang wife niya sa kay Dr. Pao Margerico Sason. Madamo gyud salamat Direktor. Okay, madamo mga salamat. The pleasure is mine coming over and appearing in your program. And I hope this is not the last time that I will be appearing here. Kaya balaan ko, as we go along, damo pa ini nga mga pamangkutan nun nga parte sa modernization kag isa ini ka pamagi sa imo programa nga makasabat kita kag sang malapnagon nga makalabot. Madamo gyud salamat Director John. Actually sa butyag nimo gin-arrange ko man sa Cable Star nga 5. Malay kita imbes nga 9 o'clock kita mahimo kita mga 9:30 or 10 kita ma-start para at least taga na to na giveaway ang direktor sa LTFRB. Engineer Alan, abi mo bugal na to ni kaya ang direktor Ilonggo. Kay kun mga Tagalog kabudlay imitaron, pasensya lang na nga sa ibanda, mabudlay kag kisang communication naton ba sila bla kabudlay. Pero anyway kun Ilonggo isa makakwanta pa napakayo pata pabor sila nga kung pwede makaingos-ingos ta sila nga makin guest kita sa aton nga programa. Sa ngalan diri ni Engineer Alan Ilangos, si Jong kag ni Kirk, of course sa ngalan diri man sa aton nga direktor sa kay Toto Rex sa main road dira sa Banwa sa Tigbawan kag kay Engineer Ruben Panes. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calzas. Happy weekend kag kita sa aton nga sunod nga pagpangalagad. God bless us.